ng Lord sa lugar na ito. Dahil naniniwala ako na kapag tayo nagkatipon sa dalawa o ilan man tayo, pag nagkatipon tayo sa pangalan ng Panginoon, nandoon ang presensya ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Diyos namin, Ama. Hallelujah, Panginoong Jesus, aming tagapagligtas. At banal na Santong Espiritu na sumasa amin din. Sinasamo namin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, na sa iyo lamang namin ito maituon, sapagkat, Panginoon, yung araw na ito, Panginoon, ay para sa iyo. Tunay, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ay nagtrabaho, Panginoon, na kagaya namin, Panginoon, dito sa lupa. Nagtatrabaho kami, Panginoon, ng 6 na araw. Pero yung ikapitong araw, nagpahinga ka, Panginoon, upang pagmasdan ang iyong mga magagandang likha. At naririto, Panginoon, ang mga anak mo. Isa kami ron, Panginoon. At kaya, Panginoon, tong araw na to, Panginoon, ay araw ng pamamahinga. Araw mo, O Diyos, upang amin namang pagmasdan, amin namang matikman, Panginoon, at i-reminisce, Lord, kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay. At kung gaano ka, Panginoon, naging matapat sa aming buhay. Sa loob ng 1 linggong lumipas, nung kami nagkita-kita, Panginoon, naririto pa din kami, Panginoon, at mayroong puso, Panginoon, na handang makinig sa iyo, handang sumunod sa iyo. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at tinadakila ka namin, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na marinig mo, Panginoon, at makita mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, at ang aming mga isipan na itinutuon namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa lahat ng oras, Panginoon, at sa alin mang ginagawa namin, Panginoon, ay karapat-dapat kang mapapurihan at maitaas sa aming mga buhay. Tunay na, O Diyos, na nagpapala kang Diyos, nagpapagaling kang Diyos. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay at sa iyo nagmumula ang lahat, Panginoon, ng magagandang bagay. Kaya, Panginoon, sa aming pasimula, Panginoon, na ito, sa aming panalangin, naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon, at ikaw ay sumasa amin. Ganun din, Panginoon, sa mga aming kasamahan, Panginoon, na pupunta pa lamang dito, at mga naririto na, Lord, ikaw, Panginoon, ang mag-guide, Panginoon, sa bawat isa, Lord, na magkaroon kami ng kagalakan sapagkat, Lord, you deserve, Lord, na mapapurihan at mapasalamatan. Maraming salamat, Panginoon. Higit man, Panginoon, sa lahat ng bagay, ikaw, Panginoon, ang aming inuuna, Panginoon, at uunahin. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin at tinataas na namin. Dinadakila ka namin sa oras na ito, sa lugar na ito. Maraming salamat po, aming tagapagligtas, aming Hari, Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsasabi na. Amen. Amen. Sabi nga sa Psalms 107, verse 1, diba? Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Amen? Amen. God is good. And all the time, God is good. Sa lahat ng pagkakataon, baliktarin man natin ang sitwasyon, ang Panginoon ay mabuti. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay mananatiling tapat sa ating mga buhay. Hallelujah! Awitan natin ang Panginoon. Palakpak mo ang iyong kamay sa Panginoon. Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat. Minsan pa, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat. Sigaw mo, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat. Sabihin natin, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat,
Diyos ay tapat. Sabihin mo sa Diyos, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. With your faith, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Itaas ang kamay at ito ay kaway kay Jesus, ating Diyos, ating unay. Sumayaw, umindak sa awiting may galat. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawit. Tayong lahat ay umawit sa tugtugin makalangit. Sino? Ang Diyos ang may papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Diyos ay tapat. Ang 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 Diyos ay tapat. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Hindi nagtatanging. Mundo man ay lumipas. Salita niya ay wagas. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagtatanging. Mundo man ay lumipas. Salita niya ay wagas. Sumawit tayo sa Panginoon. Tayong lahat ay umawit. Yes, Lord. Sa tugtugin makalangit. Sinong pupurihin? Ang Diyos ang may papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan ka, papurihan, banal niyang pangalan. Hallelujah! Patuloy natin purihin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya
Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Sigaw mo minsan pa, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sino ang ating Diyos? Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na nararapat ka, Panginoon, sa papuri, sa pasasalamat, Panginoon. Karapat-dapat kang maitaas sa aming mga buhay. Sa oras na ito, church, tayo magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat tayo kanyang niyakap sa kabila ng kung ano man tayo. Tayo kanyang tinanggap sa kung ano man tayo. Tayo kanyang pinagpala kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya ating pasalamatan ang Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Sa presensya mo, ang nilalais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang nilalais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Kailanman
Jesus, dakilangan mo. Bawat lahi ay magsasabing, Jesus, dakilangan. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y makilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Minsan pa, nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Pinupuri, dinadakila at pinasasalamatan. Sa iyo namin, Panginoon, tinataas at pinagkakatiwala, Panginoon. Ang araw na ito, Panginoon, ang oras na ito, Diyos. At naniniwala kami, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, ay may gagawin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. At may ginawa ka na, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming samot sa langit. Sa pangalan ko, Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayo
Magandang umaga po sa ating lahat. Parang walang tao. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Ayan. Okay, bati naman po natin katabi natin. Sabi natin, good morning. Yan po habang inaayos ang ating Wali po pala nakalimutan ko pong sabihin na nakaraan na we are affiliated po tayo. Tayo po ay under ng Jews Church na ang base po nila ay sa Laguna. Yan. So, maybe next year, pag may mga events, pwede tayong magkasama-sama pupunta tayo sa Laguna. Ayan. Para kayo palang ganda na lang dito, na-excited na agad kayo. So, yun. Siyempre pag may mga events sila, lagi po tayong kasama. So, yung, bali meron po silang 6 churches sa Laguna, isa sa Hong Kong, saka isa dito sa Valenzuela. Ayan. So, inaanyayahan po yung lahat. Pwede po bang basahin muna natin yung ating text? Kaya, pwede po tayo tumayo muna lahat habang tayo pinagbabasa ng ating salita ng Diyos sa araw na ito. Let us all read in the books of James, chapter 5, verse 13 to 18. 13 to 16. Sabi po dito, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Verse 14, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Verse 16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Let us all pray. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God. Lord, we claim, O Lord God, that you are here in the midst of us, O Lord God. Lord, I pray this morning, Panginoon, na wala kang mga anak mo na imimiss, Panginoon, na hindi mo pagpapalain, na hindi mo ipuin, Panginoon, O God. Wala kang palalagpasin, Panginoon, sa mga anak mo na naririto, Panginoon, O God. Lord, lahat po sila, Panginoon, O God, they will be blessed, they will be rewarded, O Lord God, because they offer their time, Panginoon, O God, na makasama ka, makaniig ka, Panginoon, sa araw na to. Lord, sa'yo namin itinataas ang gawain na ito, Panginoon, O God. And salamat, Lord, in advance for the victory, Panginoon, O God. Lord, dalahin mo, Panginoon, O God, kung paano mo kami pinbless, Panginoon, sa aming pag-awit at pagsamba pa lamang, O God. It's the same, Panginoon, O God, na pagpapalain mo kami sa pakikinig ng iyong salita, Lord God. Lord, buksan mo po, Panginoon, ang aming mga spiritual senses, O Lord God. Nang sa gayon, we can grasp, Panginoon, O God, every small details of your word, Panginoon, O God, na aming maririnig. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang oras na ito, Lord God. Patuloy kang maghari, Panginoon, sa bawat isa. Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba. Ito po ang aming sabutalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Yan, maaari na po tayong maupo. Bluetooth mode. So today, ang ating pong pag-aaralan, Connected. sino po dito yung merong mga pinapanalangin, yung mga nagpe-pray? Sino po ba dito yung may matagal na nagpe-pray pero hindi pa rin dumarating? Meron po ba? Ayan. So, sino man po dito yung ay nag-pray, answer the God? O sino naman po dito yung nagpe-pray, parang ilang taon na nagpe-pray, hindi pa rin dumarating. At yung iba duda na, bibigay pa ba kaya ni Lord? Amen? So, today yung pag-aaralan natin is
effective prayer. Paano ba magiging epektibo yung panalangin natin? Paano ba natin kukulitin si Lord? Paano ba natin mapipilit si Lord na, Lord, tugunin mo yung panalangin ko? So ayon po sa ating binasa, sa ating talata, sinabi doon sa bungad pa lang na, is anyone among you in trouble? Mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa ating kalagayan? Meron ba ditong dumaranas ng mga pagsubok, kagipitan, kahirapan? Anong sabi ng kasunod na sinabi doon? Sabi, let them pray. Let them pray. Manalangin daw po tayo. Sino po dito yung masaya? Walang masaya? Puro, nung tinanong ko kung sino maraming problema, inangalak na kanila, nag-i-amen. Nung tinanong ko kung sino yung masaya, nalungkot kayo. Parang baliktad. Ulitin ko, sino dito yung masaya? Ano sabi doon? Let them sing songs of praise. Siguro kaya hindi kayo na umaawit ang masigla kasi malulungkot kayo. Siguro kasi hindi kayo masaya. Kasi sabi yung mga masasaya daw, umawit ang mga papuri. So, sino po dito yung masama pakiramdam o may karamdaman o may kakilala na may karamdaman? Ano sabi doon? Ipanalangin. Ipag-pray. Noong panahon noon, kaya sa atin ituturo yung ating effective prayer today. Kasi noon, binanggit dito na ipatawag yung mga elders o leaders ng church para ipag-pray yung may sakit. Kasi noong panahon ng mga Israelita noon, ang pwede lang, pinaka-doktor nila doon, yung mga Levita, yung mga pare. Sila yung mga propeta, mga pare, mga elders, sila din yung tinatawag kapag merong ipag-pray. Pero sa oras na to, mula na si Jesus ay bumaba at namatay sa krus, pwede na tayong lumapit. Because only Jesus, siya yung tagapamagitan natin sa Diyos Ama para lahat ng panalangin natin, ididirekta natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pwede na tayong dumirekta sa Lord. Ipag-pray mo na, ipag-pray mo. So, sinabi dito doon sa yung if, yung babasahin po natin, sabi doon, if. So, ito yung tungkol sa may sakit. Sabi niya, kung sino may sakit, ipanalangin natin. Pero sabi doon, may binanggit na if. Sabi doon, if they have sinned. Sinasabi po dito na hindi po lahat ng karamdaman ay gawa talaga ng karamdaman. Yung iba, may karamdaman dahil sa kasalanan. Kaya sabi dito, if they have sinned, they will be forgiven. Amen. So may mga sakit po kasi talaga na hindi naman po gawa talaga ng karamdaman o minsan gawa ng kaaway, pero minsan dahil sa ating kasalanan. Halimbawa, diba? Yung hindi natitigil sa paninigarilyo, inuubo, diba? Tapos ang sisisiyan sino? Ang kaaway, kasi inatake ako ng ubo. Diba? Pero hindi niya alam kasi dahil sa kasisigarilyo, kaya ako nagkaubo. Ano pa yung ibang yung sakit na gawa ng kaaway naman? Yung a-attend tayo ng church. O nag-iisip tayo, nagpupunta ng church. Pero nung palabas ka pala ng bahay, nagbibihis ka pala, biglang sumama yung pakiramdam mo. Ibig sabihin, ayaw ng kaaway, dumalo ka sa gawain. Amen? So maraming klase ng pinanggagalingan ng karamdaman. Minsan dahil sa sobrang pagod na katawan at pag-iisip, kaya nagkakasakit ang tao. Minsan naman, gawa ng kaaway, pinipigilan kang dumalo sa gawain, pinipigilan kang, alam mo, hindi pong mga ganitong oras magpe-pray ako. Pero pag nagpe-pray ka na, bigla kang time mo na mag-pray, bigla parang may hilo ako, matutulog muna ako. Hindi na tayo nakapag-pray. Amen? So yun yung mga karamdaman, nagawa naman ng kaaway dahil ayaw niya magpuri ka sa Diyos. Kaya sabi dito sa last verse, sabi dito,
Therefore, confess your sins to each other so that you may be healed. Kasi daw, the prayer of a righteous is powerful and effective. So to be effective in prayer, sino dito yung gusto maging epektibo ang kanilang pananalangin? Nina? Sino dito yung gusto maging epektibo yung kanilang pananalangin sa Panginoon? Amen! So kung gusto natin maging epektibo sa ating pananalangin, number 1, we must pray with faith. Kung gusto natin maging epektibo yung pananalangin natin, manalangin tayo ng may pananampalataya. Kaya sabi kanina dito sino ba dito dumadaan sino dito may pinagdadaanan, may kagipitan, may kahirapan. Diba? Ang sabi manalangin. Pero dapat yung pananalangin natin, may kasamang pananampalataya. So sa Bible, faith means is the confidence of what we hope for and assurance about what we do not see. Yung mga bagay na katiyakan ng mga bagay na inaasahan natin kahit hindi pa natin nakikita. Ganun yung pananampalataya. Hindi mo pa nakikita pero inaasahan mo na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Yun yung hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahawakan. Pinapanalangin mo pa lang. Pero dahil kilala mo ang Diyos na pinapanalanginan mo, alam mo na ibibigay ito sa iyo. So yun yung faith. Naniniwala ka na walang hindi ibibigay ang Diyos sa iyo. Amen. So wala pa man, alam mo na ibibigay sa iyo. So faith means fully trust in the Lord. Yung buong tiwala mo na kahit hindi mo pa, dahil pinag-pray mo sa Lord na may pananampalataya, hindi mo pa nakukuha, hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka sa Panginoon na ibibigay ito sa iyo. So yun yung panalangin may pananampalataya. Ang panalangin pananampalataya ay may kapangyarihang makapagpagaling ng may karamdaman at makalaya sa anumang bagay na nagpapahirap o nagiging dahilan para hindi tayo makasunod kay Kristo. Ang salita ng Diyos ang makakapagpalaya sa atin para maibigay natin yung buong tiwala natin sa Panginoong Yesus. Amen po ba? So we must pray in faith. So sa may story sa Bible, sabi doon sa Matthew chapter 17 verse 14 to 20. Ito yung time na papapana ng bundok si Jesus kasama yung mga tagasunod niya. At pumunta sila sa mga maraming tao. So nung dumating si Jesus doon sa maraming tao, may isang lalaki na lumapit sa kanya. At sinabi niya, Panginoon, meron akong isang anak na lalaki. Meron siyang sakit na epilepsy at grabe siya kung sumpungin. Sabi niya doon, nahuhulog siya. Sabi niya, itinutog pa niya yung katawan niya sa apoy at nahuhulog naman siya sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga tagasunod pero hindi siya napagaling. Kaya nung sabi niya ito sa mga tagasunod niya, paglingon niya ito sa mga tagasunod niya, sabi niya, mga henerasyon walang pananampalataya. Sabi niya, hanggang kailan ko kayo magtitiisan? Nang pinagaling ni Jesus yung bata, at nang sila-sila na lang ng mga tagasunod niya, sabi ng mga tagasunod niya, bakit po hindi namin sila mapagaling? Sino dito may pinagpe-pray na bakit hindi ko mapagaling? O bakit hindi pa dumarating? Amen. So sabi ng mga tagasunod ni Kristo, bakit hindi po namin mapagaling yung bata? Bakit hindi po namin mapalayas yung masamang espiritu sa kanya? Ano ang sabi ni Jesus? Dahil mahina ang inyong pananampalataya. Yun pala yung
pa di mo binibigay yung panalangin mo, kaya yung anumang prayer mo, hindi pa dumarating. Kasi, ano sabi? Dahil mahina ang iyong pananampalataya. Amen. Dahil mahina ang inyong pananampalataya. Ano sabi pa dito? Sabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may kasing liit ng pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa, sinabi ka ng buto ng mustasa, yung buto ng mustasa napakaliit. So yung pinakamaliit na buto sa buong mundo. Parang malaki pa siya sa buto ng munggo. Pinakamaliit pa siya sa buto ng munggo. So ganun kaliit. Sabi ng Panginoon, kung kayo ay may maliit na pananampalataya na kasing liit ng kasi laki ng buto ng mustasa. Pwede niyong sabihin sa bundok na ito na lumipat ka ron at ilipat nga ang bundok doon. Yun ang may pananampalataya. Na kahit maliit ang pananampalataya natin, pero totoo ang pananampalataya mo sa Diyos. Lahat, sabi nito, lahat walang hindi magagawa sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. Amen. Sabi nga sa Mark 9:23, everything is possible for those who believe. Lahat ay posible sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Lahat daw nagagawa kapag may pananampalataya. Susunod tayo yung pananalangin, samahan natin ang pananampalataya. Hindi lang yung basta nakapanalangin tayo, okay na. Amen? Samahan natin ang pananampalataya, yung pananalangin natin. Hindi parang nakaraos lang ng panalangin, okay na. Masabi lang na nanalangin ka, okay na. So manalangin tayo na may kasama pananampalataya. Because all things are possible if you have faith in God. So maraming story sa Bible na pinagaling ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Pero meron din naman na pinagaling si Jesus na hindi sabihin na your faith healed you. Ang sinabi ni Jesus, you are forgiven. Dahil alam ng Panginoon na hindi lahat ng karamdaman ay galing sa karamdaman o dahil sa pagal na katawan. Minsan ang karamdaman ay gawa ng kaaway. Minsan ang karamdaman ay dahil sa kasalanan. So merong isang story. Alam niyo po ba? Sino dito mayroong mga kamag-anak, kaibigan na pinagpe-pray? Alam niyo po ba na sa pamamagitan niyo, pwede tugunin ng Diyos ang panalangin mo para magkaroon ng kasagutan niyo na pinapanalangin niyo sa ibang tao? Sino dito may mga kaibigan na pinagpe-pray na may sakit? Na gumaling. Alam niyo ba pwede silang gumaling dahil sa pamamagitan niyo? Hindi kayo magpapagaling. Baka sabi nyo, ay gano'n. Kasi dun sa story, sa Mark chapter 2, verse 1 to 5, meron yung story na yung mga kaibigan nung nakarakay, dahil sa kanilang pananampalataya, gumaling yung kaibigan nila. Imagine, ito yung sa isang bayan sa Capernaum. Meron ditong kung nasaan si Jesus, laging ang daming tao, lagi siya pinagkukumpulan ng tao. Bakit? Kasi alam nila na si Jesus nakagawa ng himala. Alam nila si Jesus na nakakapagpagaling ng may karamdaman. Dahil alam nila na si Jesus ay nakakapagpalaya ng mga masasamang espiritu o mga sinasapian ng demonyo. So, kahit nasaan si Jesus, lagi siya dinudumog ng mga tao. So dito, nung nasan din sila sa isang bayan ng Capernaum, sa isang parang ganitong lugar, ang daming tao, niya ang pinto, hindi makalabas. Alam niyo parang itsura ng hindi mahulugan ng karayo. Alam niyo yung ibig sabihin ng hindi mahulugan ng karayo? Siksikan. Hindi ka makalabas, hindi ka rin makakapasok. So, mayroong 5 magkakaibigan, isa sa kanila may karamdaman. Dinala nila yung kanilang kaibigan kay Jesus. Dahil alam nila ito lang yung may makakapagpagaling sa kanya. Pero pagdating nila dun sa lugar na yon, hindi sila makapasok. So sabi nila, paano ba to? Paano ba natin ito dadalhin kay Jesus? Alam na siya lang yung makakapagpagaling sa kanya.
Pero hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. Ano yung ginawa nila? Umakit sila sa ibabaw ng bubong. At nung panahon noon, ang klase ng bubong nila, alam mo yung mga bricks, yung brown, ganun lang yung bubong nila, hindi tulad ngayon na yero. Pag tinungkab mo yan, diba ilang araw ko bago tungkabin yan. Sabi, di ba yung pagod, may mga gagamitin ka pa. Pero itsura kasi ng bubong noon, mga bricks lang yun. Kaya pwedeng tanggalin, yung iba pa parang pawid lang. So, madali siyang tungkabin, madali siyang alisin. So, nung time na natungkab na nila at sapat para maibaba yung kanilang kaibigan na nakaratay sa banig, unti-unti nilang ibinaba yung banig gamit ang tali sa harapan mismo ni Jesus. So nagulat si Jesus, ikaw ba naman di magugulat? At sasalita ka, nangangaral ka, tapos may biglang bumababa din sa harapan mo. Amen? Siyempre nagulat si Jesus, pero ang nakita ni Jesus, yung pananampalataya ng kaibigan na may karamdaman. Kaya same din sa atin. Huwag mong baliwalain yung pananalangin mo sa Lord. Dahil kapag meron kang pinagpapray na ibang tao, pwede yung matupad sa Kanya dahil sa panalangin mo na may pananampalataya. Dahil ang tinitingnan ng Diyos, yung taong nananalangin na may pananampalataya para doon sa tao. Imagine, gumaling. So sabi dito ni Jesus, doon sa may karamdaman, sabi niya, you are forgiven. Pinapatawad ka na sa kasalanan mo. Imagine, may sakit, pero ang sasabihin, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kaya ano sabi na sa ating text, diba? If they have sinned, kung yung may sakit ay may kasalanan, patatawarin siya. Because of the prayer offered in faith. Amen? So, pwede kang gamitin ng Panginoon para yung may sakit ay gumaling. Pwede kang gamitin ng Panginoon para yung may pinagpipray kang iba ay makalaya o may maging kasagutan sa kanilang panalangin sa pamamagitan mo. If you have faith in the Lord. And kung mananalangin ka sa Diyos ng may pananampalataya. So, ganun kahalaga yung pananampalataya. Sabi nga, even sa scripture, may nabasa rin tayo dito may iba pa, pinanggit ng pangalan ni Elijah. Alam niyo po si Elijah, nanalangin siya sa Diyos na huwag umulan. Hindi nga umulan ng 3 taon ng kalahati. At nung sinabi ni Elijah na umulan na siya. Si Elijah po ay simpleng tao lang din katulad natin. Kaya sabi nga ng Panginoon, walang imposible sa mga taong may pananampalataya. Walang imposible sa mga taong naniniwala sa Diyos. Amen. So sabi dito, prayer means miracle. Prayer makes miracle. And faith makes all things possible. Imagine, prayer makes miracle. Faith makes all things possible. So imagine if you are going to pray in faith, ano po mangyayari? Next slide. Right. So therefore, every time we pray in faith, ano mangyayari? Miracle happens. Amen! So every time we pray in faith, ano mangyayari? Miracle happens. Miracle happens kapag tayo ay mananalangin na may pananampalataya. So number 2, pray with humility. So humility means the quality of being not proud or arrogant. Yung ina-acknowledge mo na mahina ka, ina-acknowledge mo sa Diyos na limitado ka lang. Hindi lahat kaya natin gawin. But in God, we can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Tayo, limitado tayo, tao tayo eh. Wala tayong kayang gawin kung wala si Jesus sa buhay natin. Pero sabi na sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ who strengthens us. So, i-acknowledge mo sa Panginoon na wala kang kakayahan. I-acknowledge mo yung Panginoon na wala kang kayang gawin. So, be humble enough
maging kapagkumbaba tayo. So ito yung manalangin tayo na may kapagkumbabaan sa Diyos. Hindi yung mananalangin ka na, Lord, sabi mo, tutupurin yung panalangin ko, Lord. Parang ang siga natin magdasal. Parang ang siga ng tawag natin sa Lord. Diba? So lumapit naman tayo sa Lord ng may kapagkumbabaan. Yung Lord, hindi ko kaya to. Lord, alam ko ikaw lang makakagawa nito. Yung ina-acknowledge natin, yung kakayahan ni Jesus sa buhay natin. Kahit nga po si John the Baptist, sabi sa John chapter 1 verse 27, sabi doon, kahit ang kanyang sandalyas, hindi ko maaaring alisin o isintas yung kanyang sandalyas. So, ganun siya nagpapakumbaba before God. Kung gusto natin na dinggin tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin, manalangin po tayo ng may kapakumbabaan. Pray with humility. Sabi nga po sa Matthew chapter 4 verse 7, do not put the Lord your God to the test. Huwag daw nating susubukin ng Panginoon na, Lord, gusto na kang Diyos, pagalingin mo to. Diba, lumapit tayo na may kapakumbabaan. Yung, Lord, alam ko ikaw lang ang may kakayahang pagaling dito. Hindi, Lord, diba, Diyos ka, pagalingin mo to. Hindi po dapat gano'n tayong manalangin. Amen? Dapat nagpapakumbaba tayo. Wala tayong kapangyarihan, pero ang Diyos may kapangyarihan na makapagpagaling. Pero tayo wala. Unless may bato ka. Anong bato? Isigaw mo paglunok? Dahil na. Amen? Amen. So, wala tayong kapangyarihan. Hindi rin ikaw si Darnat, hindi rin ikaw sino ba yung paglalaki? Si Captain Barbell ba yun? So, di ba wala tayong kapangyarihan? Tanging Diyos lang. Kaya huwag po tayong siga pag lumapit tayo sa Diyos, magpakumbaba po tayo. Amen? Amen. So, in the entire Bible, sa buong Biblia, diba sabi kanina sa Matthew 4:7, huwag daw natin susubukin ng Diyos. Alam niyo kung saan tayo sinabi ng Diyos na subukin natin siya? Merong isang parte sa Bible na sabi ng Diyos, try me in this. Subukan mo ko dito. Saan yun? When it comes sa pagbibigay. Sabi ng Panginoon, dito mo ako subukan. Sa pagbibigay mo ng ikapo o yung offering. Pero sa ibang bagay, huwag daw natin susubukin ng Panginoon. Ba't niya sinabi yun? Sabi ng Panginoon, subukan mo magbigay. Tingnan mo kung ano yung kaya kong gawin sa buhay mo. Amen po ba? Even sa pagbibigay, mga kapatid, it doesn't matter how much you will give to the Lord. Pero kung magbibigay tayo, sabi doon, dapat galing sa puso. Yung Lord, I offer this little amount for your glory. Hindi yung parang, may maibigay lang. O hindi parang, oy, maglagay ako. Hindi po ba? Yung, hindi ako magbibigay kasi sila nang binibigay. Ako wala, barya lang. Kahit barya lang yan, kahit piso lang yan kung mula sa puso, i-bless ka ng Lord. Kasi ano sabi niya? Doon ko susubukan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, dito mo ko subukan sa pagbibigay. So tuwing tayo ilalapit at mananalangin sa Panginoon, magpakumbaba tayo. Manalangin tayo na may kapakumbabaan na Diyos lang ang may kakayahan ng lahat ng bagay. Na Diyos lang ang may kapangyarihan. Na Diyos lang ang pinagmumulan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Wala tayong kapangyarihan. Pero, if God is with you, you have power. Sabi mo nga, may kapangyarihan pala tayo. Yung sabi mo, may kapangyarihan tayo. Ano yun? Dikili-kili power yun ha. Kapangyarihan mula sa Panginoong Diyos. If you are in God, if God is with you, then you have power. Kaya mo rin sabihin sa bundok na umalis doon, mabunot at lumipad ka doon.
Pero hindi literal na bundok. Baka abuti kayo ng 70 ilang milyong araw na hindi pa mapaalis yung bundok. Ibig sabihin, kaya mong utusan yung mga problema mo, mga pagsubok mo, na umalis sa buhay mo. Pero dito gusto mo wala ang problema niya. Wala naman kaya walang problema. Pero gumagaan magkasama ang Diyos. Amen? Kasi normal sa tao ang may problema. Kaya pag walang problema, tingnan mo yung katabi mo, hindi normal yun. Di ba? Normal sa tao may problema. Sino ba yung walang taong problema? Sino ba dito yung walang problema? Diba? Kahit sa mga bata ngayon na pumislit, na mong problema, ano problema ng mga bata? Wala akong baon. Diba? O kaya ang daming assignment. Mga bata ngayon, maririnig mo na sila parehin utok nila. Ang daming assignment, ano mo tayo, patong-patong yung assignment. Wala na tayo maglaro puro assignment. Hindi po ba? Kahit mga bata ngayon, maraming problema. Hindi lang po tayo mga matatanda may problema. Kahit ang mga musmos na maliliit, musmos na maliliit. Diba? Kahit ang mga bata, namang problema na sa panahon ngayon. Kahit na simpleng kakainin nila, pinaproblema na nila. Amen po ba? So number 3, pray with perseverance. So sabi nga sa Colossians 4:2, maging matyaga sa pananalangin, laging handa at magpasalamat. So pray with perseverance. Ibig sabihin ng perseverance is pag yung pagtsatsaga, manalangin ng may pagtsatsaga. Hindi yung pagnanalangin ka na, Lord, pagalingin mo ako. Lord, lumili ko sa isang minuto, di pa ako gumagaling. Ana, maghintay-intay ka naman. Amen? Amen. Diba? Kahit sa kape, walang instant. So sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Maging matyaga tayo sa pananalangin hanggang dinggin tayo ng Diyos. Kanina tinanong ko sino dito yung may pinapanalangin ng matagal na hindi pa tinutugon ng Diyos. Meron po ba? Lahat tinutugon ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Diba? God is worthy of all our praises. Kasi tinutugon ng Diyos sa ating panalangin. Pero kapag may mga panalangin na hindi pa tinutugon ng Diyos, pag natututo tayong magtyaga at maghintay, huwag tayong hihinto. Hindi yung pag nanalangin ka na, hindi pa tinutugon ng Diyos isang taon na, isang linggo na, isang buwan na, isang taon na, Lord, wala pa rin. Ikaw na yung inip na inip. Hindi pa rin dumarating yung pinagpe-pray mo. Alam niyo po, church, may tatlong kasagutan ang Diyos. Ano yung yes? Kapag ang panalangin natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, God will answer your prayer. Minsan naman, no. At minsan, wait. Why no? Kasi baka hindi ito yung kalooban ng Diyos para sa'yo. Why wait? Kasi minsan, yung ipinapanalangin mo, may mas magandang plano ang Diyos sa ipinapanalangin mo. At minsan naman, bakit kailangan natin magtyaga sa pananalangin? Kasi minsan, yung puso natin muna ang inaayos ng Diyos. Kung karapat-dapat tayo. Halimbawa, sabi ng sinihiling ko sa Panginoon, Lord, gusto kong magkakotse. Hindi ka marunong mag-drive. Siyempre, mag-aral ka muna mag-drive, saka bibigyan ng Panginoon ng kotse. Amen po ba? Amen. Sabi mo, Lord, gusto kong magkaroon ng bahay at lupa. Hindi ka naman nagtatrabaho. O nagtatrabaho ka naman, bili dito, bili doon, wala kang ipon. Paano ka naman magkakaroon ng bahay at lupa? Amen? So, kailangan natin magtyaga. Sabi nga, sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen. Amen. Kikilos-kilos din pag may time, mga kapatid. Diba? Tinitingnan ng Diyos kung ang anak ko ba kayo, karapat-dapat bigyan ng kotse, ng bahay at lupa. Diba? Sabi mo, Lord, gusto ko magkaroon ng trabaho pero hindi ka naman nag-a-apply. Paano ka naman bibigyan ng trabaho ng Diyos? Diba? Hindi ka nag-a-apply. Kung gusto natin magkaroon ng trabaho, apply din pag may time. Diba? So tayo yung may kailangan, tayo yung magtyagang lumapit. Amen po ba? Huwag tayong mainip kapag meron tayong pinapanalangin na hindi pa dumarating. Meron pong
kwento sa Bible, sa Luke chapter 18, verse 1 to 8, sabi dito sa kwento, basahin ko na lang po kasi hindi ko po sinulat. Sabi dito sa kwento, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sa ibang version, sinabi po dito na tinuruan silang manalangin at maging matyaga sa pananalangin. Sabi sa verse niya, sabi dito, sa isang bayan may isang hukom o judge. Itong judge na to, walang takot sa Diyos at walang itinagalang na tao. So sa bayan din iyon, may isang biyuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. So ano yung kwento? May isang judge na walang takot sa Diyos. May isang judge na walang ginagalang na tao. Ano ibig sabihin? Siga. Wala siyang pakialam kung sino man yung tao na yun. Pero doon din sa bayan na yun, may isang biyuda na lapit ang lapit sa kanya, araw-araw pumupunta sa kanya. Noong una, hindi siya pinapansin ng judge eh. Parang, pakialam ko sa taon to, bahala siya, mapagod siya sa kakapunta dito, wala akong pakialam. Hindi niya pinapansin. Pero ito matindi, bandang huli, bumigay yung judge. Bakit bumigay? Nakulitan. Nakulitan yung judge dun sa babaeng biyuda. So, ang tinuturo sa atin sa kwento, yung kwento ito, ang focus niya is maging yung kahalagahan ng pagiging persistent sa pananalangin. So, sabi dito, nung una, hindi siya pinapansin ng hukom, ang biyuda. Pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang ginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito. Imagine, nakulitan yung hukom. Ibinigay niya yung hustisyang hinihingi ng biyuda. How much more ang Diyos pa kaya pag hindi nakulitan sa inyo? Sino dito may mga anak na makulit? Para nagihitian kayo diba? Sino yung mga anak na makukulit? Di ba bisa sa kakulitan nila, ibibigay mo na yung gusto nila? Kaya na pag Mama Candy, umalis ka na nga, ito na nga. Di ba ganon? Ibibigay mo na rin para lang tumigil yung anak mo. Ganon din sa Diyos. Mangulit lang tayo sa Lord. May awa ang Diyos. Amen? Amen. Sabi nga sa Romans 10:11, anyone who believes in God will never be put to shame. Walang taong lumapit sa Diyos na napahiya. Amen. Walang lumapit sa Diyos na napahiya. Wala rin lumapit sa Diyos na hindi niya dininig ang kanyang panalangin. Pero bakit minsan hindi tayo dinidinig ng Diyos? Check natin yung ating sarili. Paano ba tayo lumapit sa Diyos? Tayo ba'y nananampalataya sa Diyos? Tayo ba'y nagpapakumbaba sa Diyos o para tayong siga? Lord, sabi mo, pag-agalingin ko, sabi mo, Lord, ganito ka. Di po ba? Magpakumbaba tayo sa Diyos. Alam natin wala tayong magagawa. Baka sa halip, sige. Bawa kayo naman kaibigan na gusto nyo hiraman ng pera. Lalapitan mo siya. Pautang naman. Gagawin mo. Tingin mo hiramin ka? Hindi. Pero pag lumapit ko na, Ryan, basta problema, gipit ako eh. Tingin mo, kung naawa siya, ko sige, ito na. Di ba? So, lumapit tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba. Mga tulungin, lumapit tayo sa Diyos na may pagtsatsaga. Di ba? Eh, paano kung yung uutangan mo, nag-iisip pa siya? Tapos, sige na naman, uutangan mo na ako, pinukulit mo. Tingnan mo, uutangan ka pa. Di ba? Maging matyaga tayo sa pananalangin. Kung hindi pa dinidinig ng Diyos yung panalangin mo ngayon, matuto tayong maghintay. Dahil ang Diyos ay may perfect timing kung kailan ibibigay yung ating pinapanalangin. So walang humpay na panalangin hanggang walang tugon ang Diyos. Huwag kayong hihinto sa pananalangin. Sabi nga, be persevere in praying. Pray without ceasing. Do not give up. Huwag kayong hihinto hanggat hindi tinutugon ng Diyos yung mga panalangin ninyo.
Amen. Kahit abutin pa yan ng taon, sige lang, ipanalangin niyo pa rin. Dahil minsan, kayo yung tinitingnan ng Diyos if you are deserving for what you are praying for. Minsan kayo yung tinitingnan ng Diyos, handa na yan kayo anak ko sa hinihingi niya. Amen? So number 4, pray with thanksgiving. Matutulong tayo magpasalamat sa Diyos. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request with God. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Dahil ito daw yung maaaring ito'y kalooban ng Diyos para sa atin. So, ano yung sabihin nito? Manalangin tayo na may pagpapasalamat. Yung nanalangin ka, kapapanalangin mo pa lang, hindi mo pa nare-receive, hindi mo pa natatanggap, nahawakan, hindi mo pa alam kung dirigin ng Diyos, magpasalamat ka na. Unahan mo na sa pasasalamat. Hindi yung, Lord, saan na ako magta-thank you pag binigay mo na yung panalangin ko. Amen. Kasi ang tinitingnan nga ng Diyos yung pagpapakumbaba natin sa Kanya eh. Tapos kung nanalangin ka, saan na ako magta-thank you, hindi pa binigay yung panalangin. Hindi mo pa ako tinutugod eh. Di po ba? Pag nanalangin tayo, unahan na natin sa pagpapasalamat. Bakit? Kasi ano sabi ng Lord? Sige na nga lang, ibibigay ko na sa iyo kasi pinagpasalamat ka na eh. Amen po ba? Kaya kung tayo may pinapanalangin o may hinihingi sa Diyos, unahan mo na. Sabi mo, Lord, thank you in advance. Amen. And also, sa pananalangin may pasasalamat, hindi lang po tayo good condition or good situation man ang magpapasalamat. Sabi po kanina dito sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. Ibig sabihin, in good situation, in bad situation, dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Hindi lang yung pag may magandang nangyayari sa buhay natin, thank you Lord. Pag may mga masamang nangyayari sa buhay natin, I hate you Lord. Di po ba? Ang gusto ng Diyos, ang puso natin punong-puno ng pagpapasalamat. Kasi minsan, yung mga negative situation sa buhay natin is a blessing in disguise. Sabi nga, sometimes, pain and sufferings are a blessing in disguise. Kasi minsan, ito yung kalooban ng Diyos para sa'yo, para matupad niya yung kalooban niya sa'yo o pinuplano niya para sa'yo. Sabi nga sa Mark 11, verse 24, sabi, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ano ibig sabihin nun? Ano man, dinudulog mo sa panalangin. Manampalataya ka na matatanggap mo yun. At matatanggap mo nga iyon. Kumbaga wala pa man, nananampalataya ka na matatanggap mo na, tutugunin na ng Diyos yung pinapanalangin mo. At mapapasayo nga yun. Ibig sabihin, nananampalataya ka. Baka naman kasi minsan, ay hindi pa tinutulog ng Diyos sa ating panalangin, hindi tayo nagpapasalamat. Basta sabi mo lang na, Lord, gusto ko dito. Yun lang. Lord, kailangan ko na to. Ganun na tayo manalangin. Para tayo, yung Panginoon, hindi nagiging Panginoon sa buhay natin. Yung Panginoon, nagiging Panginoon. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Hindi na Panginoon. Amen? Amen. Diba? Hindi na siya nagiging Panginoon sa buhay natin. Nagiging Panginoon. Lahat na lang, Pangin ito, Pangin ito, Pangin. Puro hindi na lang tayo sa Panginoon, hindi na tayo marunong magpasalamat. Wala na nga tayong pananampalataya sa Diyos, hindi pa tayo marunong magpasalamat. Amen? Kaya every time we are going to pray, pray with thanksgiving. Church, that is the right attitude in praying. Yung hindi mo pa man natatanggap, yung pinapanalangin mo, nagpapasalamat ka na. And because of that attitude, sasabihin sa'yo ng Diyos, sige, ibibigay ko na sa'yo kasi nagpasalamat ka na. Diba?
Sino dito yung kapag may nagpasalamat sa'yo, parang ang sarap niyang bigyan ano kasi parang siya yung parang lagi niya nagta-thank you. Di po ba? Ang sarap bigyan ng tao pa rin, uy, thank you. Yung lahat na ibigay mo, thank you. Di ba? So, ganun din ang Diyos natin. So, wala pa man. Natutunahan na natin sa pasalamat. Parang sinasabi mo sa Lord na, Lord, thank you na ako. Wala ka ng dahilan para humindi. Di po ba? So number 5, pray with authority. Authority, if you have authority, ibig sabihin, you have the power. Uy, power na naman. Diba? If you have authority, you have the power. Authority means the power or right to give orders. Pag sinabing authority, may kapangyarihan ka, may karapatan ka, may privilege ka na gawin ang isang bagay. So pray with authority. Paano ba to? Ano ba yung authority natin? Sa pananalangin. Ano ba yung authority natin? So number 1, authority to pray in the name of the Lord. Kaya po, di ba sabi, sa tuwing tayo mananalangin, lagi natin sabihin, in the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lagi po in the name of the Lord. Amen po ba? Every time we pray, lagi po in the name of the Lord. Pero, bakit po kailangan meron tayong authority? Kasi kailangan alam mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Kasi po, merong kwento sa Bible, sa Acts chapter 19, verse 13 to 16. So, ito yung story naman po na may isang Jewish chief priest. Ibig sabihin, punong pari ng mga Hudyo. So, meron po punong pari ng mga Hudyo, meron siyang anak na 7. So, itong Hudyo na to, si Seba, ay chief priest, punong pari. Si Seba. May anak siyang 7. Itong anak niyang 7, na-inspire siya kina Paul. Kasi si Paul, ng panahon nakakapagpagaling siya. In the name of the Lord, in the name of Jesus, nakakapagpagaling, nakakapagpalayas ng demonyo. So sabihin nyo nga, gaya-gaya. Gaya-gaya, alam mo bakit? Nung minsan, meron silang meron silang isang tao na inaalihan ng demonyo ng masamang espiritu. Sabi ng 7 magkakapatid, lumayas ka in the name of the Lord. Alam niyo, sabi ng demonyo, si Jesus kilala ko, si Paul kilala ko, sino kayo? Amen! Amen! Hindi kilala kung sino sila. Ay, hindi lahat ang bumabanggit na in the name of the Lord, dinidinig ng Diyos. Hindi binibigyan ng karapatan at gamitin ang pangalan ng Diyos. Bakit? Ano nyo, bakit? So, hindi lahat ay pwede gamitin sa pangalan ng Diyos. Sa tuwing tayo mananalangin. Ano nyo, bakit? Wala pa, yun na hindi ko sasabihin. Sabi nyo, bakit? Kasi hindi pa naman kasi nila tinatanggap ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Diba? Wala tayong karapatan na gamitin in the name of the Lord kung hindi naman natin tinatanggap siya sa buhay natin. Amen po ba? Kung wala ka naman malalim na relasyon sa Diyos. Okay, halimbawa, may nakakailangan na ikaw ang kilala. Pwede kong gamitin yung pangalan mo para makahiram ako doon, di ba? Merong mga ganun. So, ganun din. Kung gagamitin ko yung pangalan mo, tapos hindi ka naman pala kilala, tingin mo, pagbibigyan ako? Hindi. So, hindi lahat pwede pagbigyan, pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos. Pero tayo pwede natin gamitin ang in the name of the Lord every time we pray kasi tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi siya na yung ating Panginoon na tagapagligtas. Amen po ba? So ano po yung reason? Bakit walang authority
yung mga anak ni Seba. Kasi number one, they were not genuine follower of Christ. Hindi naman kasi sila tagasunod ni Kristo. Pangalawa, they were trying to do good without means. Gumagawa lang sila ng mga bagay na mabubuti parang sa wala lang. Parang masabi lang na, ay mabuti ako. Ay kaya ko rin gawin yung ginagawa ni Paul. So na-inspire lang sila sa ginawa ni Paul, kaya ginagaya nila. Pero ang totoo, wala silang karapatan because hindi naman sila tagasunod ni Kristo. Wala silang karapatan kasi hindi lang silang malalim na relasyon kay Kristo. So they cannot use the name of the Lord sa lahat ng bagay. Amen. So number 2, ano yung authority? So sino dito yung masasabi natin? Sino dito yung tumanggap sa Panginoong Diyos na? Sino dito yung sinasabi na nasa Panginoon ako? Then you have the authority to use the name of the Lord every time you pray. Pangalawang authority natin. Authority to pray as the children of God. Kasi sabi nga sa John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino dito yung naniniwala sa Diyos? Lord? Sino dito yung naniniwala sa Diyos? Amen! Sino dito yung tumanggap na sa Panginoong Diyos? Amen! Then, anak kayo ng Diyos. Ay? Parang nawala. Sino yung naniniwala sa Diyos? Amen! Sino yung tumanggap na sa Diyos? Amen! Then, ikaw ay anak ng? Diyos! Allah! Lord, ayaw nila tanggapin na anak mo sila. Ulitin natin. Sino yung tumanggap na sa Panginoon? Amen! Sino yung naniniwala sa Panginoon? Amen! Eh, sino ang anak ng Diyos? Pag-amen! Amen! Allah, Lord! Ayaw pag-amen ng mga anak mo. Pagtaas yung mga anak ng Diyos. Yung pala eh. Pag-amen ang anak ng Diyos! Amen! Ayan. Sabi ng Lord, wala pala ako anak dyan eh. Diba? Sabi ng Lord, wala pala ako anak dyan. Amen po ba? Amen! Sabi ng Lord, isa pa anak. Sige. Sino yung tumanggap na sa Panginoon? Amen! Sino naniniwala sa Panginoon? Amen! Sino ang anak ng Diyos? Amen! Amen. Sabi, anak, marami pala akong anak dyan. Pero pakalapit ang Panginoon Diyos. Puntik niyo pang palungkutin ng Lord. Diba? Yun yung favor ng Lord na nasa akin. Kapag tinanggap natin ng Diyos, meron tayong authority to pray o na makalapit sa Diyos dahil tayo ay anak ng Diyos. So ano yung privilege na pagiging anak ng Diyos? Pwede kang humingi, at maglambing sa Kanya. Okay, halimbawa, may dalawang bata, ito ang anak mo, ito hindi mo kakilala, may isa kang candy, kanino mo ibibigay? Kanino daw ate? Paano kung lollipop lang yun? Ate may lollipop, taon na ka pa sa kanila. Alam, may isang lollipop, may isang bata, tapos may isang di mo kilala, isa anak mo, isa di mo kilala, kanino mo ibibigay yung lollipop na hawak mo? Siyempre sa anak mo. Diba? Kasi anak mo yun. Pero ganito, kung sakali ibibigay mo yun sa hindi mo kilala, pero anong bibigay mo sa anak mo? Higit pa dun sa lollipop. Diba anak, ibigay mo sa kanya, yan na, bibili lang ka ng chocolate. So nakanila pa rin yung favor. Nasa anak mo pa rin. Amen? So gano'n ng Diyos, pag tayo anak ng Diyos, we have the power to ask anything we want. Pwede tayo magluping sa Lord. Lord, gusto ko nito, gusto ko ng gano'n. Pag anak ka ng Diyos, meron ka naman ang humiling at maglambing sa Diyos. Amen. Pwede ka magsabi na, sino naka-experience na ganito? Lord, parang nag-crave ako sa Jollibee. Tapos maya, nag-Jollibee kayo. Yung nakaranasan ng gano'n. Parang, Lord, parang gusto ko ng ganito. Tapos maya may dumarating nag-aabot nagbibigay sa'yo. Di po ba? Pwede tayong maglambing sa Lord. Kasi anak niya tayo. Kung paano ang mga anak natin naglalambing sa atin kapag may gusto, ganun din dapat tayo maglambing sa Lord. Di po ba? Kaya nga sabi kayo na pwede natin kulitin ang Lord. So we have the right to pray. We
Because we have the authority. Ano yung authority natin? Anak tayo ng Diyos. So, pwede kang humingi, at maglambing sa Diyos. Sige, challenge. Mag-isip kayo ng gusto nyo ipag-pray sa Lord. Mag-isip kayo pwede nyo ilambing sa Lord na gusto nyo. And then, gamitin natin yung pinag-aralan natin. Pray with faith, pray with humility, pray with perseverance, and pray with thanksgiving, and pray with authority. Sige, challenge, mag-pray tayo. Tingnan natin. So, conclusion, when we pray, God looks and weighs our heart, attitude, and motives. Sabi nga sa James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. So, church, bring everything into prayer. Lahat ng sitwasyon, lahat ng bagay, lahat ng gusto mo, lahat ng dinidesire mo sa buhay, pwede nating dali sa panalangin. Bring it to prayer because it is the most powerful tool against worry, doubt, and fear. Yung panalangin, ang pinakamabisa nating sandata laban sa ating mga takot, pag-aalala, at doubt sa ating buhay. Amen. Kaya nga po dito, nung alam ko na i-share ko last time, di ba? Sabi ko, Lord, totoo ba to? Matutuloy ba to? Pero ako, duda ako sa sarili ko, pero sabi ko, Lord, sa'yo wala akong duda. Ano nangyari? Nangyari. Ang sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? So, kung may duda tayo sa sarili natin, huwag natin pagdudahan ng Diyos. Because God created us at siya lang yung may kapangyarihan na alam ko ano yung pangangailangan natin. Bakit? Kasi nothing can be hidden from God. Walang may tatago sa Diyos. Alam, kung tayo, may tatago natin yung lungkot o luha natin sa mga anak natin at asawa. Hindi natin may tatago yan sa Diyos. Kasi dito yung mga umiiyak ng palihim para hindi makita ng mga kasama sa bahay. Alam mo walang nakakita sa'yo? Meron ang Diyos. Nakikita niya yung bawat pagluha mo ng palihim. Na ayaw mo ipahalata na may mabigat kang pinagdadaanan, pero God knows. Alam ng Diyos. So, application, pray more often to get closer to God and to build an intimate relationship with God. Because prayer is our only way to communicate with Him. So, tanging panalangin lamang ang paraan para makipag-usap tayo sa Diyos. Amen po ba? Sa ating kapwa, hindi tayo magiging close kapag hindi tayo lagi nag-uusap. Tama po ba? Kung sino yung lagi mong kausap, doon kayo nagiging close. Subukan nyo kausapin lagi ang Diyos pag hindi kayo naging sanggang dikit. Amen? Sino gusto maging sanggang dikit ni Lord? Amen. Kung sino gusto maging close si Lord? Kausapin mo araw-araw. Hindi yung kailang ka lang may kailangan. Amen? Para maging close kayo ni Lord, kausapin mo siya lagi. Diba kahit naglalaba ka, Lord, ito ganyan-ganyan. Kahit nagluto ka, Lord, parang kasama mo si Lord lagi-lagi. Dahil sa totoo, kasama mo naman talaga ang Diyos araw-araw. So last word, to be effective in prayer, we must pray in faith, humility, perseverance, thanksgiving, and with authority. Ano yung ating authority? Authority to use the name of the Lord and authority as the children of God. Amen po ba? So gaya nga sabi ko kanina, challenge. Mag-isip kayo ng panalangin na gusto nyong hilingin sa Diyos. So habang tayo nananalangin at nananalangin kayo kung ano yung dinudulog nyo sa Diyos, makikita ng Diyos kung sino yung nananalangin na may pananampalataya. Makikita ng Diyos ngayon kung sino yung nananalangin na may kapakumbabaan. Sino dito yung nananalangin
ng may pagtsatsaga? Sino dito'y nananalangin na may pasasalamat? At sino dito'y nananalangin ng may otoridad? If you have authority, you can use the name of the Lord. And you have the authority to pray as the children of God. Pag sinabing anak ka ng Diyos, walang dahilan para hindi tingin ng Diyos yung panalangin. Walang dahilan para hindi pagunin ng Diyos yung panalangin. Pero dapat matuto tayong maghintay. Kasi di ba may tatlong kasagutan ng Diyos? Ano yun? Yes, no, and wait. So kung hindi man tumutugon ng Panginoon sa panalangin mo, baka may mas magandang plano ang Diyos kaysa sa hinihingi mo. Yung wait, baka naman kasi may binabago pa ang Diyos sa'yo bago ibigay yung hinihiling mo. So, ibig sabihin nun, matuto tayo magtiwala ng buong puso sa Diyos na lagi natin tatandaan, mga kapatid. At ito na lang lagi natin tandaan. Walang bagay na hindi magagawa kapag ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Pangalawa, walang taong lumapit sa Diyos na napahiya. So, yun yung dalawang bagay na lagi natin isipin. Para magkaroon tayo ng lakas ng loob na laging lumapit sa Diyos, laging humingi sa Diyos. Kasi wala namang makakapagbigay sa atin ating mga pangailangan, kundi ang Diyos lang. Wala rin ibang tao makakapag-ayos ng buhay natin, kundi ang Diyos lang. Dahil ang Diyos ang may likha sa atin, ang Diyos lang din na may kakayang ayusin ang buhay natin. Amen. Ang Diyos lang. Because God is the source of everything. Alam niyo po yung ano yung masterpiece ng Panginoon? God's masterpiece is to fix a broken heart. God's masterpiece is to restore the broken relationship. Walang bagay na imposible sa Diyos. Lahat ng bagay, imposible sa tao, pero sa Diyos, lahat ay posible. So yung dalawang bagay lagi natin tatandaan. Una, para makalapit tayo sa Panginoon at matuto tayong maghintay. Una, lagi natin iisipin na walang imposible sa Diyos, lahat ay posible. Wala siyang hindi kayang gawin. Pangalawa, may sabi ko nina, nakalimutan talaga. Pangalawa, lagi natin iisipin na walang taong lumapit sa Diyos na napahiya. Amen. Amen. So let us all pray. Yung challenge ko, manalangin tayo sa Panginoon, mag-isip tayo ng mga bagay na gusto natin ipanalangin sa Diyos. Dahil pinangahawakan ko rin po yung salita ng Diyos na ibinigay sa atin sa lugar na ito, na sabi niya sa 2 Chronicles chapter 7 verse 15 to 16, na sabi niya doon na magiging attentive yung kanyang kainga sa mga panalangin idudulog natin dito. So yun po yung lagi ko pinangahawakan na verse na ibinigay sa atin ng Panginoon sa lugar na to, na my eyes will be open and my ears will be attentive to all the prayer na ipapanalangin natin sa lugar na to. So, I'm challenging you, church, mag-pray tayo na magnais natin ipanalangin and then tingnan natin. And maasa ako na sa susunod na linggo may magta-testimony. Huwag tayong mahiyang i-share yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin. Amen po ba? Amen. Huwag tayong mahiyang tumayo dito para sabihin na ang Diyos ay naging mabuti sa buhay ko. Amen? Amen. So let us all pray. Teka, nakatayo na lang, paupo na lang po tayo dyan. Yumuko po tayo, kausapin natin ang Panginoong Diyos. Idulog natin yung mga panalangin na nais natin idulog sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ama namin Diyos sa kaitaasan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama namin Diyos na walang naililihim sa Kanya. Kahit ang buhok ng bawat isa sa amin ay bilang niya. Ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Ang Diyos na kayang dinggin ang bawat isa kahit sabay-sabay na nananalangin sa Kanya. Ang
Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan, ang Diyos na kumukupkup sa mga taong nais magpasakop sa Diyos, ang Diyos na tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Panginoon, naririto po kami, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Ikaw po higit, Ama, na nakakilala sa mga anak mo na naririto. Sumasampalataya ako, Panginoon, na naririnig mo, Panginoon, na nalaman mo yung kanilang dinudulog sa oras na to. Ama, ipakita mo po nawa, Panginoon, sa kanila yung kapangyarihan mo, yung kabutihan mo, Panginoon, na wala kang hindi kayang abutin sa kanila, na walang hindi ka kayang ayusin sa buhay nila, na walang hindi ka kayang ibigay, Panginoon, sa iyong mga anak. Because, Lord, you have said in your word that in you, everything is possible. Nothing is impossible, Lord. And also, Lord God, for us, your people, O God, who believes and have faith in you, ay kaya din po namin, Panginoon, na sa amin ay walang imposible, Lord God, na lahat ay magagawa kung kami lamang po, Panginoon, ay mananampalataya sa iyo. Lord, alam mo po, Panginoon, yung pinagdadaanan ng bawat isa, yung kahirapan, kakulangan, anumang problema na may pinagdadaanan sa bawat isa. Ikaw higit na nakakaalam, Panginoon, kung ano yung laman ng kanilang puso, kung ano yung nakakapagpabigat sa kanilang mga puso. Lord, itinataas ko po ito sa iyo, Panginoon, O God. Sa iyo ko po, Panginoon, idinudulog ang lahat ng ito, Panginoon, O God. Because ikaw lang, Panginoon, na may kakayahan at karapatan na ayusin at ibigay ang kanilang pangangailangan. Because, Lord, you know them, O God. Mas kilala mo sila, Panginoon, kaysa sa pagkakakilala nila sa kanilang sarili, Panginoon. Lord, dalahin ka, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, naman po, Panginoon, ang kanilang itinaas sa pananalangin, Panginoon, na may pananampalataya, kapakumbabaan, pagtsatsaga, pagpapasalamat, at kapangyarihan, O God. Lord, dalahin ko, Panginoon, kaya ito po i-meet mo, Lord God, ayon sa kanilang pananampalataya at ayon sa iyong kalooban, Panginoon, O God. Lord, kaya nga po nasabi ko, Panginoon, O God, ikaw, tinitingnan mo, Panginoon, sinusukat mo, Panginoon, ang aming mga puso sa tuwing kami mananalangin, Lord God. And Lord, today, O God, your people, Panginoon, O God, are praying, Panginoon, in your presence, O Lord God, in this place, O Lord God. And Lord, you are holding on to your words, that your eyes will be open, that your eyes are open and your ears are attentive, Panginoon, O God, para madinig, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, O God. And the Lord, I speak healing, Panginoon, sa mga anak mo na may karamdaman mo sa mga pakiramdam. And I speak freedom, Lord, for those people, Panginoon, O God, na may any bandages, O God. And Lord, I speak breakthrough, Lord God, for their financial, Lord God. Lord, I speak financial breakthrough, Panginoon, sa mga anak mo na nakakaranas ng kagipitan, Lord God. I speak freedom, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, O God, na makalaya, Panginoon, sa mga utang. Lord, I speak blessing upon blessing, Panginoon, O God, sa mga anak mo na patuloy na tumutugon sa iyong panawagan at sa iyong gawain, O God. And Lord, I speak provision, Lord God, sa lahat ng mga anak mo na may hinihiling sa iyo na pangangailangan, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, at sa kanilang mga magulang. Panginoon, ikaw ang Diyos na may kakayahan na ibigay ang lahat ng bagay na kailangan namin, O God. Because ikaw, Lord, ang may likha sa amin, ikaw lang din ang may kakayahan, Panginoon, na magbigay sa amin. Kaya Lord, tanahin, alam ko, Panginoon, na hindi maiksi ang iyong mga kamay para hindi sila abutin, O God. At Lord, hindi, Panginoon, bingi ang iyong tainga para hindi mo sila marinig, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, Lord God, whatever their prayer, Panginoon, O God, they lifted up, O God, in your presence today, O God. I declare, Lord God, na wala silang pinanalangin sa iyo na hindi mo tutugunin in the name of Jesus. In the name of Jesus.
in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, O God. Patuloy mo, Panginoon, na turuan ng iyong mga anak kung paano manalangin na turuan mo sila, Panginoon, kung paano manalangin na epektibo, Panginoon, O God, na tutugunin mo, Panginoon, O God. Because, Lord, nalangin ko rin, Ama, na tulungan mo sila, Panginoon, O God, to pray, Lord God, because this is the only way to communicate with you, Lord God. Lord, nalangin ko, Panginoon, ang iyong mga anak na naririto, Panginoon, O God, na hindi mo pauuwiin ang hindi mo pinagpapala. Ang hindi mo pauuwiin, O God, na hindi mo dinidinig ang kanilang panalangin. Na hindi mo, Panginoon, pauuwiin na mabigat pa rin, Panginoon, ang kanilang, kung pumunta sila dito na may kabigatan, hindi mo sila pauuwiin, Panginoon, na mabigat pa rin ang kanilang kalooban. Pagkas, Lord, may dala nila, Panginoon, yung kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon, O God. And Lord, ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, O God, sa oras na to. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyo, Lord God, na kami ay walang makayahan. We are just a limited humans, O Lord God. Pero ikaw, O Lord, sa iyo wala kaming duda. Alam namin, Panginoon, na sa iyo lahat ay posible. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Thank you in advance for the answered prayer, Lord God. At sa darating na linggo, Panginoon, may testimony kami, Panginoon, ng kabutihan mo sa buhay namin, O God. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, O God. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. And everybody says, Amen and Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pagbibigay. Bilang party po ito ng ating gawain upang tayo makapagpatuloy sa gawain ng Diyos. Dito po, lapit lang po tayo. May mga pwede po may sobra, pwede malakot. Siguro itaas po natin yung ating mga... Sino po ba lang ang gano'n? Sabi ko kanina, hindi mahalaga kung ano yung ibibigay, ang mahalaga yung puso natin sa pagbibigay. Amen po ba? Sige po muli, itaas natin ang ating mga... Walang pa? Yan. Siguro itaas natin ang ating mga ibibigay sa Panginoon. Kung wala man po tayong ibibigay, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Ating ipinalangin yung ating mga ibibigay sa Panginoon. Naman naming Diyos ang makapangyarihan. O Diyos na ikaw, Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Na Lord, ano po, Panginoon, na iyan, ibibigay ko sa oras sa Lord God. Sa iyo din po nang galing, Panginoon, O God. Hayaan mo, Ama, na ibalik ko lamang, Panginoon, sa iyo ang nararapat na para sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, itinataas ko po sa iyo, Panginoon, na lahat ng anak mo na magbibigay, Panginoon, O God, sa iyo, Lord God. Kailangan ko, Ama, na ibalik ko po ito nawa, Panginoon, ng siksik, liglig at maako na pagpapala. At kayo din po, Panginoon, sa mga anak mo na hindi makapagbigay, Lord. Lord, continue to bless them, O Lord God. And Lord, continue to touch their heart, O Lord God. And give them, Panginoon, O God. Bless them, O Lord God, so that they can bless you, Panginoon, O God. Dahil, Lord, lahat, Panginoon, ang aming ibibigay ay tanging sa iyo din po nagmula, Panginoon. Kaya, Lord, itinatas ko po, Panginoon, sa iyo yung puso ng mga anak mo na magbibigay at hindi makakapagbigay. At dalayan ko, Panginoon, nakalakip nito, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, Panginoon, sa araw-araw, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, na ano po, Panginoon, na sa labi na aming naliligo. Ito po, Panginoon, na itinataas namin sa iyo. Maging masamyong aroma, Panginoon, sa iyong kaharian sa oras sa Lord God. Nang sa gayon, Lord, we can expand, Panginoon, O God, your ministry, Panginoon, O God. Palawak o palagupan namin ang iglesia mo, Panginoon, O God. Gamit ang salaping ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, O God, and salamat, Lord God, in advance sa pagpapalang ibabalik mo, Panginoon, O God. Dahil, Lord, your principle of giving, Panginoon, O God, na kapag may nagtanim, ay mayaanihin, Panginoon, O God. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God. Bless all the tithes and offerings, Panginoon, O God. And Lord, sa iyo po namin, Ama, itinataas ang lahat ng ikaw, Panginoon. Ito pang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Let's give to the Lord. Hallelujah.
maglingkod sa Diyos. Malay mo, isa ka pala sa tinatawag ng Diyos para gamitin niya sa iglesia nito. Amen po ba? Amen. Sino po ba dito yung gusto sino dito gusto maglingkod sa Diyos? Huwag tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. At mahirap pero napakasarap maglingkod sa Diyos. So, announcement po, yun po, service po ulit natin, 9:30 to 11:30, every Sunday po. And every Wednesday po, kung sino po yung may free time, sa tuwing Miyerkules ng gabi, alas 6 po hanggang alas 8, punta lang po kayo dito. Meron po tayong Bible study. And sa ating Bible study, inumpisahan po natin yung aklat ng Ecclesiastes. So yun po yung ating pagbubulay-bulayan, isang buong aklat na sa Biblia, ang libro ng aklat ng Ecclesiastes tuwing Miyerkules. So mainam po din po yung matin tayo ng Bible study para magkaroon tayo ng interaction, yung pwede ka magtanong, kung mga tanong ka, o ano nga po yung gusto mong malaman. Amen po ba? So, welcome po kayo dito tuwing Miyerkules 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Ayan. So, sa ating pagtatapos, inaanyayahan po ang lahat na tumayo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Ama namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat na siyang may gawa ng langit at lupa. Diyos na nagbibigay ng second chance. Diyos na bumubuo ng mga silang relasyon. Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng pagkakataon na magkaroon ng pagbabagong buhay. Diyos na yumayakap sa tuwing kami ay nalulungkot. Diyos na nagbibigay sa lahat kami pangangailangan. Panginoon, Ikaw yun, O God. You are unchangeable, Panginoon, O God. You are undescribable, Panginoon, O God. Lord, we cannot describe how great You are, Panginoon, O God, sa bawat isa, Panginoon, O God. Lord, we cannot describe, Panginoon, O God, kung gaano ka kabuti, Panginoon, sa bawat isa. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa oras sa Lord God, ay dala ng mga anak mo, Panginoon, yung pagpapala at kapayapang nagmumula sa iyo. And Lord, salamat sa mayaman mong salita na natutunan namin, Panginoon, kung paano, Panginoon, magiging epektibo ang aming pananalangin sa iyo, Lord God. At dalangin ko, Lord God, na itong mga aming napagbulay-bulayan sa oras sa Lord God, ay may apply namin sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat na kinatagpo mo yung mga anak. Salamat, Ama, na hiniko mo ang kanilang mga puso. Salamat sa kagalingan na natanggap nila. Salamat sa katugunan ng kanilang mga panalangin. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na itinawag mo sa kanila sa oras sa Lord God. Dahil sa kanilang pagtatrabaho na isang linggo, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ngayon na silang malakas, Panginoon, God. Spiritually, physically, emotionally, and mentally, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God. At sa muli po namin pagsamatalang pag-iwa-iwalay, Panginoon, O God, ay tinataas ko po sila, Panginoon, sa iyo, ang kanilang mga anak, ang kanilang buong pamilya, ang kanilang mga magulang. Lord, ikaw po naman, Panginoon, ang maging sentro ng bawat pamilya na meron sila, Lord God. At dalayan ko lang sa paglabas nila sa oras sa Lord God, liwanag mo ang kanilang kasama at pag-iilaw sa kanila, Lord God, na kung sino ang Panginoon makakasalamuhan nila, nakakilala, o kasama sa bahay, ikaw yung makikita nila, Panginoon, O God. Panginoon, maraming salamat sa panibagong gawain na natapos namin ngayon, Lord God. At dalayan ko, Panginoon, na sa susunod, Panginoon, O God, panibagong pagpapala, panibagong, Panginoon, na kalakasan na iyong igagawad sa amin, O God. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, O God. At Lord, itinataas po namin sa iyo, sa iyong mga anak, Panginoon, dalangin namin na ang kapayapaan ng Ama at pag-ibig na hatid ng ating Panginoong Jesucristo, kapisan ng banal na Espiritu Santo ay sumaating nawa ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
15 minutes na. Bago po tayo mag-uwian. So, yan. Habang kumakain po tayo, habang nag-uwian tayo, pwede po tayo kumain ng tinapay. Ano lang yan, 5 to 10 minutes lang po tayo. Brian, Joy, Tata, yun. Siguro apat sa isang tao. Tama kayo na. I-grouping ko sila. Joy. Brian, apat na tao. Bawat isa. Hindi po alam sa kayo ko, dito po ikaw. Magkaroon lang po tayo, nag-grouping lang po tayo. Sige, pwede po kayo magbilog ng upuan. Dito ka rin. Try ko ko sabihin ano sa kanila. Tayo kaya? Dito na tayo. Dito na tayo. Ayan. Sige, apat-apat po sa bawat isa. Yan, kay Brian, silang apat. Ayan, si Joy, ito na sa'yo apat. Ayan. So, Joy, dito. Ayan, dyan ka na, Joy. Yan. Yan, sila sa'yo apat. So, Brian, yan sila sa'yo. Okay, pwede po tayo kumain habang nag-sharing po tayo. 5 to 10 minutes na po yan. 10 minutes. Hello! Ako na yan, okay na. Ano tayo? Hindi ko na yan,